So hello guys, welcome to tutorial natin sa pag-create ng login screen sa ating project sa ASP.NET. So, ang una natin kailangan is yung project niyo. So, mapapansin niyo, ito na naman yung mga project na ginawa natin previously. So, may add, edit, delete tayo. So, hindi ko actually di-discuss yung how to create, add, edit, delete na web forms. Kung hindi yung login na lang. So, doon sa previous project natin, mag-create na lang kayo ng form, ng web form. So, right-click nyo na lang yung title ng project ninyo. Then, add new item. Tapos, after nun, click nyo yung web form. Tapos, or hanapin yung web form kung hindi hindi siya default. Tapos, na-type na lang dito sa name nyo is login.aspx. So, kasi meron na akong login.aspx. So, no need for me to create a new one. So, basta create nyo na lang. Then, after nun, after nyo pumunta ng login, mag-create ng login.aspx, yung web form natin for login, pumunta lang tayo sa toolbox natin. So, if ever wala yung toolbox nyo dyan, click nyo lang yung Control-Alt-X o kaya dito sa menu bar yung toolbox here. Then, after nun, sa toolbox natin, hanapin nyo lang yung excuse me, yung login na group. So, sa login na group natin, ang ilalagay natin is yung login na control. So, pagkalagay nyo ng login na control na yan, so, mamimili na lang kayo kung anong design. Ang default niya kasi is yung plain. Yung plain lang siya, wala siyang color. So, yan, ito yung format ng plain. Pero pwede kayong mamili from elegant to professional, simple, classic, colorful, so whatsoever. Pwede nyo rin edit yan dito sa may properties natin. So, yung background color, border color, so on and so forth. So for example, ang piliin ko is yung aking style. For example, is yung classic. Then, apply. Then, mapapasin nyo na yung changes doon. Okay. So, pwede nyo baguhin yung fonts dito. So, yan. Kung ano yung mga font na gusto nyo. Bold nyo ba yan? Italicize. Yung name. Yung size niya. So, kunwari sa akin medium. Yan. So, pagkatapos ka mag-create ng login. So, meron ako login screen. So, kagandahan sa login na to, yung login control, lahat yan default na. Meron na siyang, yun nga yung mga text boxes, labels, may buttons na rin siya. Tapos, may checkbox na siya for remember me next time. Tapos, meron tayong tinatawag na yung validation. So, basic validation lang yan. Validation na lang dyan is kapag walang laman yan. Okay? So, lalabas yung asterisk na yan. So, after mo mag-create nun, syempre, kailangan natin i-create yung table niya sa database natin. So meron akong kinreate dito. So, Server Explorer. Paano ulit pumunta ng Server Explorer? Matanong na naman natin. So, go to Tools, tapos connect to Server or connect to Database. So, which, ano man doon sa dalawang yan, pwede yan. So, kapag nagawa nyo na, is connect nyo lang yung database nyo ulit. So, sa akin kasi connected na. So, tapos nun, create ako ng table. So, right-click lang ulit yung tables. So, lagi nyo na i-collapse, no? So, ito yung collapse kasi niya. Ayan. Tapos ito. Okay? So, right-click nyo lang to, add new table. So, ayan. Maglalabas ulit kayo ng table. So, ang create yung table kasi is for table user. Column name ko, username and password. Para silang varchar. Tapos, allow nulls. Actually, dapat no. Okay? So, dapat hindi sila pwedeng null. Kasi nga, username and password sila. Then, wala na ako sila na primary key. Pero kayo, kung ano gusto nyo, pwede kayo mag-set up ng primary key or whatsoever. Then, after nyan, so, punta lang tayo sa properties ulit dito sa my name. Ang pinangalan ko is table user. And then, after nun, is-save lang natin. You can save it here or right-click here sa tab niya. Then,
save TBL user. Tapos maglo-load. Excuse me. Maglo-load yan. Then after nun, okay na. Then, pwede na tayo maglagay ng value. So, right-click natin, then show table data. Pagkatapos ng show table data natin, pwede na kayo maglagay ng username and passwords. For me, so I created admin, and Julius 0223. So, depende na sa inyo yan kung anong gusto nyo, magka-come up sa inyo. So, after nito, okay, so after natin makreate yan, close nyo na lang, or kayo na lang bahala kung close or hindi. Login ako dito. Then, after pagpunta ko dito sa may login natin, so double click ko yung login control natin. Then, may ginawa na akong query code kanina. So, kailangan lang natin ngayon is yung import system.data.sql and SQL client para sa mga natin yan, sa SQL server natin. We created connection, so yung SQL connection natin. Then, mapapansin niyo yung data source. Yung data source natin, as is pa rin siya kung ano ang database connection or connection string ng ating database. So, data source. So, pwede nyo na lang i-copy-paste yan here. Basta ang double quotation lang, ang double quotation nyo lang, ito lang sa dulo at ito lang sa kabilang dulo. Yan, dito. So after nun, DS set, DS as data set, tapos data table, SQL data adapter, SQL command, so, yun. Declaration lang yan. Then, dito sa login natin, so dapat it should be login authenticate. Ibig sabihin nito, ito-check niya kung true or false. Yung niya, kung yung pagpasok natin, kung tama ba yung username and password natin. So, I declare, excuse me, I declare UN and PW sila yung mag-handle ng values na manggagaling doon sa database natin. So, we have UN for username, siya yung mag-handle ng value ng username, tapos yung password natin. And after nun, so not open, so yung connection lang natin, binuksan lang natin yon, then SQL str, so sabi ko dito, select asterisk from TBL user where username, so kung kailangan yung, check natin yung username niya, is equals to login one.username. So, ibig sabihin nito yung text box doon sa login control natin. Tapos, wala na siyang .text, guys, default na yan. Tapos, may semicolon magkabilang dulo kasi pare silang string. Then, we have yung command, cmd, okay, wherein nandito nakalagay yung SQL natin, statement, then yung connection. Tapos, lalagyan natin ng value yung ating data adapter. So, ang data adapter natin, ang value niya, kung ano yung magiging value ni SQL command natin. So, after nito, DA.fill, ibig sabihin nito, magpapas tayo ng value sa DS natin. So, ang table niya is TBL user. So, UN that is equals to DS tables, table user dot row 0, ibig sabihin first row, tapos item 0, first column din yan. So, item and column. So, yon. And then, to string. So, convert lang natin. So, if ever na, kunwari, nilagay mo dito, admin, tinype mo dun sa login, sa username mo is login, admin rather. So, magtutrue yun kasi meron naman tayong admin dito. So, admin. So, after nun, sabi niya UN. So, UN is equals to ds.tables.row. First row, first column. So, ito yun. First row. Okay, first row siya. So, actually, kaya lang naman siya nag-come up doon ng first row kasi equal yung mo. Pero pag walang laman, syempre, mawawalan din ng laman yung UN mo. So, yun. Tapos, yung PW natin, first row, first column. So, yun. So, first row, first column. Kapag
naglagay ka dito ng Julius, syempre, naglagay tayo ng work condition, syempre, mawawala yung admin. Kaya ito magiging first row. First column, tapos first row, second column. Kasi hindi naman magiging equal na to eh. Kasi ang condition natin is where username is equals to login1 dot username. So, since sa Julius yung nilagay mo, so ganun yung magkakama. So, after nun, if condition tayo, if un, so ibig sabihin yung value natin doon sa may database natin na username, so for example, parehas lang admin, so magiging true yun, tapos pw is equals to login1 password, so kino-compare yung pw natin, yung value doon sa database natin na password, tapos dito rin naman yung password doon sa tinaype natin sa login1. So, pag parehas silang true, so pupunta sila sa searchweb.aspx. Ito yung code for para makapunta ka dun sa ibang web form. Ito yung coded. Kasi yung last time, ang mga tinuro ko sa inyo, yung post back URL. So ito pa isang way through codes naman to response.redirect searchweb.aspx. So ibig sabihin, pupunta siya sa searchweb.aspx, which is ito yung search web natin. Ayan. So, after nito, so, mangyayari lang yung pagtama. Pero pag mali yung username mo or yung password mo or both, may lalabas na may validator na lalabas si login. So, may message na lalabas si login control natin. So, once na-run mo siya, so F5 natin, tapos yung coding natin, so, yun. Nag-loading lang siya. Then, yan. So, admin. So, type ko admin. So, login. Yan. Kung makikita nyo, nagpunta siya sa search web natin. We're in. Makapag-search na ako. Pag password ko is mali naman. Search. Ayan. So, login attempt was not successful. Please try again. So, dito, Julius. Password Julius is 0223 yung 0223 yung aking password. So, login lang ako. Ayan. So, lalabas siya ulit. So, and kahit saan sa database natin, kung ano yung mga value na nakalagay sa database natin. So, lalabas na lang dito. So, after, pag successful na, so, close ko lang. Nanonood kasi ako ng ayan, Kaiser. So, yun. Stop mo na yung program mo. Tapos, yun nga pala. Siya nga pala, bakit may try and catch? If ever na magkaroon ulit ng error dito sa loob, so, pupunta na siya dito. So, yun. So, hope ko na makatulong sa project ninyo at sana meron na rin kayong login sa project ninyo. Malaki may tutulong nito sa project ninyo. Malaki ka, ganda ng project ninyo. So, yun lang. So, God bless.